Kanina po mga alas 4 hapon. Nag-browse ako sa internet at tinype ko yung Siamese twins. At nakita ko yung lahat ng klase ng Siamese twins na pinasikat talaga ng unang twins ng mga yung Chinese. Alam yung Siamese? Sa ating kambal tuko. Kambal tuko. Pero ang alam natin kambal tuko ay dalawang magkadikit lang sa dibdib, sa giliran. Pero doon sa internet, maraming klase nakakaawa. Yung ulo sa ulo, nagkadugtong, baliktaran sila, o di kaya liig lang, marami. At minsan pa may nakita ko na mukha rito, pero may mukha pa rin dito. At naka-makeup yung babae dito, naka-makeup din yung mukha rito na parang drawing lang, pero nagsasalita rin. Maraming klase. At pinabayaan yun o talagang sadya nilang ginanon lang dahil hindi talaga pwedeng paghiwalayin yung dalawang yun. Kaawa-awa yun, no? Alam natin na yung mga ganitong klaseng panganganak, hindi naman sinasadya ng mga magulang yan. Kundi yun ang tanda, simula nung magkasala ang tao sa Hardin ng Eden, nagkaroon ng sumpa ang kasalanan, no? At alam natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil sa kamatayan, maraming paraan yan. Katulad din ng mga imposibleng pangyayari na ang kantungan talaga ay kamatayan. Pero may sumubok nito na operahan at nagkahiwalay yung Siamese twin, yung tiyan lang ang nagkadikit o kaya dikot lang. Matagumpay sila pero hindi nagtatagal. Kalaunan, namamatay rin. Nakakalungkot, tignan ang ganitong mga katotohanan na may mga bagay na hindi maaring paghiwalayin. Sa Biblia, may mga katotohanan din itinakda ng Diyos na hindi pwedeng paghiwalayin ng sino mang tao at hindi maaring magkahiwalay. Lalo na po pagdating sa usaping kaligtasan. Sa kaligtasan po, ang isang taong nasasabing siya'y ligtas, ay taglay niya ang tawag na hindi maaring magkahiwalay. Dalawang tawag na magkakambal na hindi maaring magkahiwalay. Ang una dyan, tawag ng kaligtasan, at ikalawa, tawag ng pagkamasunurin. Kapag isang tao ay naligtas, hindi maaring hindi siya magiging masunurin. Yan ay imposibleng mangyari. At ang sino mang makagawa ng pinaghiwalayan, siya mamamatay. Isa rito, mamatay, at yung isa rin ay mamamatay. So ito yung nasa Biblia na hindi pwedeng paghiwalayin at hindi rin pwedeng ihiwalay ang isa't isa. Nakaraan, tinalakay natin ang unang tawag. Kung natatandaan ninyo, ano yung unang tawag? Tawag ng kaligtasan. At ang tawag na kaligtasan ay mayroong hindi magkahiwalay na katungkulan. Para maligtas ang isang tao, dapat may katungkulan siya na dapat hindi magkahiwalay. Ano yun? Natandaan niyo ba yun? Okay, pagsisisi. Mayroon siyang aalisin. Ano yung aalisin sa kanya? Lahat ng karumihan at lahat ng natitirang kasamaan. Hindi pwedeng ang isang tao na nagsisisi na may naroon pa siya, na nanatili pa siya sa kasamaan at sa lahat ng karumihan. At hindi rin mahiwalay yung ikalawa. Meron siyang tatanggapin o mayroon siyang sasampalatayanan. Ano yung tatanggapin? Kalimutan na. Salitang itinanim. Okay? Salitang itinanim. Hindi ka pwedeng sumampalataya kung wala kang aalisin sa buhay mo. Wala kang pagsisisi. Hindi ka rin pwedeng magsisisi kung walang katotohanan dapat mong tanggapin. Yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan, hindi basta ako'y naligtas, ako'y sumampalataya sa Panginoon, pero ano talaga ang katotohanan? Mayroong pagsisisi at mayroong pananampalataya. Yan yung unang tawag ng isang Kristiyano, tawag ng kaligtasan. Pero ngayon, atin namang tatalakayin ang ikalawang tawag, na ang tawag ng kaligtasan hindi pwedeng mawala. Yung kanyang kakambal na kambal tuko, na kung wala ito,
imposible yung kanyang kaligtasan. Ano ito? Tawag ng pagka-masunurin. Sa English, the call of salvation and the call of obedience. Now, tingnan natin ang banal na kasulatan tungkol dito sa tawag ng pagkamasunurin. Basahin natin muli ang ating teksto sa James chapter 1, verses 21 hanggang 25. Alam nyo, kung wala tayong malinaw na pinanghawakan ng ating kaligtasan, ang ating pananampalataya ay ampaw. Okay? Pag sinabing ampaw, hanggang pakiramdam lang, basta ako, ligtas na. Bakit? Basta ako sumampalataya, ligtas. Paano ka naligtas? Ampaw yun. Ibig sabihin, hindi niya mapatunayan siya ligtas. Pero ang isang taong ligtas, alam niya dapat paano siya ligtas. Okay? Meron siyang pagsisisi at meron siyang pagsampalataya. Ngayon naman, ikalawang tawag, ang pagkamasunurin. Verse 21 hanggang 25. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Okay? 22. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ito po ang salita ng Diyos, tayo'y manalangin. Panginoon, alam namin na ang kaligtasan ay hindi aming pagsisikap, hindi aming sariling gawa, kundi ito'y unang gawa mo sa amin na mabuksan ang aming pangunawa sa iyong katotohanan. At ang aming pong pagkaunawa ay mula sa iyong biyaya. At kami ay inyong binabaguhan ng puso upang kami ay maging masunurin, na handang pong magsisi sa aming kasalukuyan at nakaraang kasalanan, upang sampalatayanan ang sinasaad ng kasulatan na si Kristo lamang ang tagapagligtas, kaya po ang tao ay naliligtas. Subalit hindi po tapos ang kaligtasang angkin. Kung hindi po makikita ang bunga po ng kaligtasan, walang iba, kundi ang pagkamasunurin sa iyong kalooban. Kaya tulungan mo kami ngayong gabi na ang aming pong inaangkin na kaligtasan ay mapatunayan namin sa aming sarili, batay sa iyong salita, at hindi batay sa aming sariling pangunawa lamang. Tulungan niyo kami, Panginoon, upang mapatibay ang aming pananampalataya na batay sa katotohanan ng inyong mga salita at hindi batay sa aming pong pagsabi lamang na may damdamin na kami ligtas. Lord, tulungan niyo kami ngayong gabi. Ipaunawa na ninyo sa amin ng lubusan ito upang meron kaming matibay na pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang tawag ng pagkamasunurin. Ito yung pangalawa. Ang kabuuan ng ating pag-aaral ay ang magkakambal na katungkulan ng Kristiyano. Okay? Magkakambal na katungkulan ng Kristiyano. Sino man nagsasabing Kristiyano, hindi maaaring mawala sa kanya ang dalawang magkakambal. Hindi pwedeng upirahan yan para paghiwalayin dahil mamamatay ang isa, mamamatay ang ikalawa. Hindi manatili, hindi tatayo ang isa kung wala yung isa. At tatalakay natin ang unang kambal, tawag ng kaligtasan. Ngayon, ang patunay naman, kung ikay ligtas nga, ay dapat makita sa iyo ang tawag ng pagkamasunurin. Pagkamasunurin ay bunga po yan ng kaligtasan. Walang iba kundi sa ibang salita, conversion. Okay? Yan ang tinatawag na conversion.
Pagka ang isang tao ay naligtas, meron na siyang kakayanang magbago ng kanyang sarili. Pero, hindi niya pwedeng mabago ang kanyang sarili kung hindi muna siya binago ng Diyos. Kaligtasan. Okay, malito doon. Kaligtasan muna, bago mo kayang baguhin ang sarili mo. Hanggat wala ka pang totoong kaligtasan, wala ka pang kapangyarihang iyong talikuran ang lahat ng iyong kasamaan o pagbabago. Kaya na, pagka masunurin ay bunga ng kaligtasan, walang iba kundi tawagin yan ay conversion. At kung paano ang kaligtasan ay nangyari sa dalawang katungkulan, repentance and faith, tawag ng pagkamasunurin ay ang walang katapusang pananampalataya at pagsisisi dahil sa isang kaligtasan. Once na ikay sumampalataya kay Kristo sa kaligtasan at ikay nagsisi ng kasalanan sa kapatawaran, mananatili pa rin ang pananampalataya niyan hanggang wakas. At mananatili pa rin ang pagsisisi niyan hanggang wakas. Kung tawagin niyan ay conversion. Sa ibang doktrina ng Reform, kung tawagin niyan, perseverance of the saints. Eh, hindi pwedeng sabihin, Kristiyano ka, tapos nananatili ka sa kasalanan. Nanatili kang nagdududa sa Diyos. Hindi pwede yun. Ngayon, conversion po, kung ating titiran sa Biblia, makikita natin isang matibay na talata. Saan yun? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Nang sabi diyan, ligtas na siya, so therefore, magbabago buhay niya. Nang sabi diyan, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, ibig sabihin, kung sino mang naligtas na, sino mang nakatanggap na ng tawag ng kaligtasan, siya'y bagong nilalang. Nakita nyo? Converted na siya. Okay? Nabago na siya. Pero hindi tapos yun. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yung salitang naging bago dyan, sa English po na tense ay nagpapatuloy sa pagbabago. Okay? Dahil nagbabago ang tao dahil yung pananampalataya niyang tinanggap, eh hindi lamang sa kaligtasan, kundi sa kanyang araw-araw na buhay nagpapatuloy yun. At yung pagsisisi niyang natanggap para pagsisihan ng kanyang dating kasalanan na magdadal sa kanya sa impyerno, ay patuloy pa rin nagsisisi sa araw-araw, kaya mayroong pagbabago. Lumalago siya sa panampalataya sa Diyos, lumalago naman siya sa kabanalan sa harapan ng Diyos. Okay? So yun po ang tinatawag na conversion. Sa ibang salita, ito po yung tinatawag na pagtitiis hanggang wakas. Walang taong makapagtitiis na sumampalataya sa Diyos at magsisi ng kanyang kasalanan sa araw-araw nang hindi siya naligtas. Tingnan yung sabi sa Matthew 24 verse 10. Matthew 24 verse 10 hanggang 13. Ganito ang sabi. Maraming tatalikod. Ngayon yan, nangyayari yan. Maraming tumatalikod ng mga Kristiyano daw. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Okay? Tandaan niya, ito yung panahon ng panlalamig sa pananampalataya. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Nakita nyo? Maliligtas. Continuous pa rin. Ligtas na, pero makikitang siya ligtas sapagkat manatili siyang maliligtas. Kung tawagin yan, conversion or perseverance of the saints. Hindi pwedeng hindi magtiis, magtiyaga, tungo sa kabanalan, tungo sa kalaguan ng pagkilala sa Diyos ang isang taong naligtas. Sapagkat ikalawang tawag ay pagka-masunurin. So ito pong tawag ng pagka-masunurin, ito yung walang katapusang obedience sa kalooban ng Diyos. So ang pagkatawag sa pagkamasunurin ay may dalawang katungkulan din, tulad ng tawag ng kaligtasan.
Ang dalawang katungkulang ito ngayon naman ay dapat iwasan. Nung una, dapat alisin. Di ba? Sa kaligtasan, alisin at tanggapin yung itinrin ng salita. Ngayon naman, sa tawag ng pagkamasunurin, dalawang bagay ang dapat iwasan. Habang namumuhay tayong Kristiyano, iwasan natin ang dalawang ito. Ano ito? Ang malinlang at makalimot. Yan ang sakit ngayon ng nagsasabing Christian. Laging malilimutin. Imposible po yan. Okay? So, tingnan natin. Una, bilang tayo'y nasa ikalawang tawag ng pagkamasunurin, dapat natin iwasan una ang malinlang. Tingnan yung sabi sa verse 22. Ang sabi sa verse 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na nililinlang ninyo ang inyong mga sarili. No? Sa ibang salita dyan, ang sabi dyan, na dinadaya. Pero mas gusto kong gamitin yung nililinlang. No? Na nililinlang ninyo ang inyong mga sarili. Ito ang dapat iwasan nating nagsasabing Kristiyano. Sapagkat kung ikay Kristiyano, maaari kang mahulog din sa masamang gawa na ito na panlilinlang. Pero kung hindi ka pa Kristiyano, yung iyong panlilinlang, iyo itong ipangangatwiran na hindi ka manlilinlang o nalinlang sa iyong sarili. Now, atin itong ipaliwanag na maigi mula sa banal na kasulatan. Gaya ng binasa natin kanina sa Mateo 24, muli natin tignan. Okay? Ano ba ang tanda ng huling panahon? Tayo ba'y nasa huling panahon na? Okay. Dahil ang pagdating po ng ang huling panahon, nung si Kristo ay isinilang. Nung si Kristo ay pinanganak, nandun na tayo sa last days. Last day of the last days. Okay? Kaya tayo ay nasa huling panahon. Okay. Ngayon sa huling panahon, andyan lahat ng panlilinlang. Ang tanda po ng huling panahon o katapusan ng mundo, hindi yung gera, hindi yung kung mga lindol, hindi yung kung ano-anong mga nangyayaring paligid sa atin na binamasdan o binabantayan ngayon ng ating gobyerno na mayroong drill sila, no? Alam niyo kung ano yung tanda ng huling araw o katapusan ng mundo? Basahin natin. Matthew 24 verse 4 and 5 at lumundag tayo sa verse 11 to 13. Ganito ang sabi sa verse 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Verse 8 rin natin, at makakarinig kayo ng mga digmaan. Di ba nangyari yan? At ng mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong magamba sapagkat kailangan mangyari ito subalit hindi pa ito ang wakas. Yung threat ngayon sa China at Pilipinas, sabi ni Digong, hindi siya pwede makipaglaban dahil na siyempre, tayo'y palito. Sila ay talagang posporo sila. Sino ba naman? Kailangan peace talaga, no? Pero hindi mangyayaring giya lang yan. Ang Diyos ang may control. Hindi ka basta-basta mamamatay kung walang kapahintulutan ng Diyos. Kaya hindi natin dapat katakutan anumang digmaan, anumang lindol, anumang unos, anumang kalamidad na niya sa ating buhay. Hindi pa yan ang katapusan. Ang katapusan ng mundo ang sabi sa verse 4. Sumagot si Jesus, sinabi, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Yung po yun, mayroong panliligaw. Verse 11 to 13. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tuloy pa natin, verse 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang
wakas. Hanggat hindi pa naipangaral ang mabuting balita sa buong daigdig, hindi darating ang wakas. Kaya yung gera, yung ano pang mga kalamidad, hindi yan tanda. Huwag kayong malinlang. Dahil ang totoong tanda ng katapusan ng mundo ay yung marami ang maililigaw. Dahil marami magsasabing siya si Kristo. Siya yung pag-asa ng tao. Dapat ay maging maingat dyan. Mayroong panliligaw, panlilinlang sa labas. Pero ang pinakamabigat na panlilinlang na maaring mangyari sa isang tao at sa Kristiyano ay sa kanyang sarili. Sa kanyang panloob na sarili. Dahil ang sarili natin mandaraya, yung puso natin. Yung kasalanan, sasabihin natin, tama lang yun. Pero yung dapat, sasabihin natin, mali yun. Minsan, pinagtatanggol tayo ng ating konsyensya, minsan naman, tayo hinahamak o hinatulan nating konsyensya. Kaya ang ating sarili ay mas matinding nanlilinglan niya. Hanggat ang tao ay hindi naligtas, yun lang ang kanyang sarili. Pero ang isang taong ligtas, maaari pa rin siyang malinlang ng kanyang sarili. Kaya nga, ang isang taong ligtas, kailangan taglay niya ang tawag ng pagkamasunurin. Perseverance of the saints. Mananatili siya, magpapatuloy siya sa sumasampalataya para makilala niya ang Panginoon ng lubusan, magpapatuloy siya sa pagsisisi para makapamuhay siya sa kabanalan. Dahil kung hindi, malilinglan siya mismo ng kanyang sarili. Tingnan sa ating text. Sa verse 22. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita, at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sino ang magdadaya? Sarili. Kaya mahirap po magsabing, Kristiyano na ako. Teka mo na. Kung sinasabi mo yan, dinadaya mo ang sarili mo. At kung sabihin mo, tsaka na, may panahon naman ako dyan. Kung ganyan ang paniwala mo, dinadaya mo sarili mo. Hindi po yan. Mag-ingat tayo dyan. Ano ibig sabihin yan? Gaya ng ating napag-aral ng karaan, hindi niya lubusang inalis ang natitira niyang kasamaan. Di ba? Sabi sa verse 21, hindi niya tinalikuran lahat ng kanyang karumihan at hindi niya tinatalikuran ang lahat ng nananatiling kasamaan. Sarili niya ay dinadaya. Tingnan yung sabi sa Romans 2:5. Romans 2:5, basa natin ang immediate context, verse 4. O hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, sasabihin kasi natin, ang mabuti ang Diyos, God is love, makunawaan niyang sarili ko. Pero sabi rito, hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis, at pagtsatsaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Alam mo ba kung bakit hindi ka pa tinatamaan ng kidlat kung tulad na sa Old Testament, pag nagkasala ka, binabato talaga sa plaza, at hindi ka tinatamaan ng kidlat dahil mabuti ang Diyos sa iyo. Pero yung pagmalaki yan, mabuti ang Diyos din mo, binibigyan pa ang pagkakataon. Pero ang sabi sa verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Aba, kung wala kayong bangko, wala kayong na-deposito sa bangko, di ba sa bangko pag na-deposito ka, kahit pa paano tumutubo yun. No, may tubo. Lalo na pag lagi ka nag-deposit, malaki ang tubo. Ganon din ang ating pong pandaray sa ating sarili na sinasabi ng Kristiyano tayo, tapos nakakaranas ka ng kabutihan, pinagpapala ka, gumanda pang trabaho, gumaganda pa ang buhay ng ng inyong pamilya. Pero ang totoo nun, ikaw ay nagdedeposito ng hatol sa iyong sarili. Yung kabutihan ng Diyos na tinatanggap mo sa araw-araw, yun ang patunay na dapat nagsisisi ka sa iyong kasalanan. Pero nililim lang mo yung sarili, akala mo okay ka lang, pero sa totoo, nag-iipon ka ng interes ng paghahato. Ganyan po, kadumi at kasama ang puso ng tao. Jeremiah 17:9, di ba? Ano ang pinakamarumi, pinakamandarayang bahagi ng tao? Ang puso. Ang sabi ni Jeremiah,
Ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Ang kasunod, akong Panginoon lamang. Mismong sarili natin, hindi natin naunawaan ang ating sariling puso dahil mandaraya yan. Dinadaya tayo ng ating sarili. Diyos lang ang nakakaunawa yan. Tulad po sa parable of the sower na ating tinalakay na karaan. Ilang klaseng puso yon? Natandaan niyo ba? Ilang klaseng tagapakinig sa tagnaga ng mga manggasik? Sa linggo lang, nakalimutan niyo na? Apat. Para magpapagawa. Apat. Okay. Para tatlo, apat. Yan ang problema. Akala nyo, nung nakaraang Thursday, alam nyo na. Pero ngayon, hindi pala, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Okay? Apat. Ano yung una na tagapakinig? Anong sabi ni Jesus Christ? Saan daw kinumpara sila? Sa daan. Yung daang matigas. Nasikan, lumaglag, yung pero anong nangyari? Hindi pumasok sa puso. Bakit? Matigas ang puso. Ang paliwanag doon ng Panginoon, hindi niya inuunawa ang kanyang napapakinggan. Marami rito, narinig yung sinasabi ko, pero hindi mo inuunawa ang iyong napakinggan, kaya hindi niyo maalala yung ating napag-alalan. Ngayon, nakatingin ka lang sa akin at ikay, narinig mo siya sabi ko, pero hindi mo yung naawa, yung aking pinaliwanag, yung salita ng Diyos, kaya paglingon mo, yung anak mo, naagaw agad yung natanim sa iyo. Na? Pagkatapos, ano pang isa? Bato. Okay. Yung malaking bato, mayroong lupa na manipis. Nalaglagan ng binhi, dahil may lupang malambot, ano nangyari sa binhi? Agad na sumibol. Agad na sumibol. Lumaki agad. Pero pagdating ng init, nalanta. Pagdating ng ulan, ano nangyari? Namatay. Anong problema? Dahil matigas yung bato? Tama, matigas yung bato. Kaya yung tanim na nabuhay, hindi nakapangugat. Yun ang problema. Okay? Nakikinig, may mga nakikinig, wow, tama talaga yun. Alam mo, magpapatuloy na ako nito. Pero pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa problema, agad na lumalayo. Umiiwas na. Yun lang niyang sarili niya. Akala niya, ligtas na siya. Yung una, lintang din sarili niya, akala niya, ligtas na siya kasi nakikinig siya kahit nakadilat lang. Pero hindi inunawa. Pagdating ng problema, agad na tuyo. Wala tayong pagkain ngayon, kailan mag-overtime ako. Sa Sunday, hindi ako sasamba. Kasi mahigpit yung amo ko. Wala naman sinasabi ng amo. Gusto na mag-overtime. Walang ugat. Kailangan, ang isang puno, tulad ng pagka nakakaintindi tayo, tuloy-tuloy. Kung sabi nga, dapat maging masunurin ka. Patuloy na sumasampalataya, patuloy na nagsisisi sa iyong kasalanan. Nang sa ganon, ang ugat ay nakakakapit. Tumitibay. Ano yung tatlo? Saan kinumpara ang puso? Tagapakinig? Dawagan or tinikan. Ano yung sabihin ng dawagan o tinikan? Ano yung paliwanag ng Panginoon doon? Madamo. Kasi sinasakal siya eh. Okay, tungkol saan yung tinik at damo? Okay, masyado siyang abala sa trabaho. Abala sa pera, kailangan kumita. Abala saan? Material. Mas lumalago yung damo kaysa sa binhing tumubo. Mas lamang sa kanya yung kanyang pansariling kabuhayan, interes, kaysa bigyan niya ng panahon lumago yung salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sinasakal. Tumatagal, umaabot ng 20 taon ng tagapakinig, tagasamba, pero walang bunga. Ano yung bunga? Pagka masunurin. Okay? Pagka masunurin, ibig sabihin, conversion, nagbabago palagi. Bakit nagbabago? Sapagkat nagsisisi sa lahat ng kanyang ginagawa sa araw-araw. At bakit siya nagsisisi? Dahil sumasampalataya siya na sa lahat ng kanyang napapakinggan, ito'y kailangan. Pero ang totoong
puso. Ano yung pang-apat? Saan yung kinumpara? Mabuting lupa. Mabuting lupa. Ang mabuting lupa, ano rong ginagawa nito? Nakikinig, inuunawa, tinatago sa mabuting puso, at matyagang nagbubunga. Pag sabi kong matyagang nagbubunga, mayroon pang puno na makita mo, ang tiyaga talagang mga ganyan kumamunga. Wala tayong makita. Pero pagdating po sa buhay ng Kristiyano, may pagtsatsaga dahil kailangan niyang sumampalataya araw-araw at kailangan siyang magsisi araw-araw. Kaya ang ating panampalatayang nakapagliligtas, ito ay faith unto life, repentance unto life also. Kaya sino mang magtitiis hanggang bukas, siya yung maliligtas. So, yun ang dapat natin iwasan. Sa ating pagkamasunurin sa Diyos, iwasan nating malinlang tayo sa ating sarili. Karamihan talaga, kapag hindi nga nagagawa, ang prioridad sa buhay ng Kristiyano, ang mga pagsamba, ang pagtitipon, ang pakikinig at pag-aaral sa salita ng Diyos, anong ginagawa ng mga taong ginagawa nun? Ang dami niyang dahilan. So, dinadaya niya ang kanyang sarili. Pastor, alam mo naman, matraffic ngayon. Sa amin matraffic. Ba't siya ka ba nakatira? Diyan sa Blue Abbey ko lang. So, sa ating pagka-obedience, no, ating pagkamasunurin, ingatan natin ang malinlang. Sa panlabas, marami lang nalinlang ngayon. Pero Kristiyano, hindi dapat malinlang sa mga tanda, gera, lindol, paha. Hindi pagkakasundo ng APEC o ano pa man dyan, pananakot ng mga nuclear bomb ng North Korea. Hindi mangyayari yan kung walang pahintulot ang Diyos. At ang pahintulot ng Diyos na mangyari yung gera ng katapusan ng mundo, kailangan mo nang lumibot ang buong pangangaral na isang pangangaral ng Ebanghelyo. There's only one faith, one love, one God, one Lord, one baptism. At pag nangyari yun, darating ang wakas. Kaya kung ikaw hiwalay pa sa pananampalataya, hiwalay pa sa Panginoon, sa isang Panginoon, ay dapat mag-isip ka lang. Ikalawa, kung ikaw ay nasa tawag ng pagkamasunurin, iwasan mo ang makalimot. Verse 23 to 24. Ito sabi. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umalis at agad niyang nalilimutan. Natignan niyo ulit, nalilimutan. Patuloy, tuloy-tuloy. Ito yung naging ugaling tao yun, laging nalilimutan. Laging nalilimutan. Pero ang mga bagay sa spiritual ang laging nalilimutan. Pero hindi niya nalilimutan kumain. Hindi niya nalilimutan magdumi. Hindi niya nalilimutan magbiga. Di ba? Nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Tingnan natin. Dito sa ikalawa, inilarawan ng salita ng Diyos ang taong nalinlang sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pananalamin. Literal na pananalamin ito, pero ikinumpara sa pananalamin sa salita ng Panginoon. Tingnan natin. Itong taong ito, ang isang Kristiyanong malilimutin, ikinumpara ni James sa isang tao na nagsasalamin. Sa salamin, maigi niyang tinitignan ang kanyang sarili. Naniniwala ba kayo na, kahit ako, kayo, naniniwala ba kayong talagang kung tumingin kayo sa salamin, tinitignan niyo maigi yung sarili? Karamihan babae, no? Halos 1 oras, 2 oras sa salamin. Di ba? Titingin niya pati yung high heel, kung naka-high heel, hanggang sa pinaka-sakong tinitignan paano lumakad, no? Para mag-smile, tinitignan lahat yung paano mag-makeup, no? Lahat, talagang sinusuri lahat yan. Pero, ang kagandahan dito inihambing ni James, yung mga nagsasabing Kristiyano, na nananalamin.
At ang sabi niya, yung tao ito, nakita niya kung anong kalagayan ng kanyang sarili sa salamin. Kitang-kita niya, ano itsura. Ako, pag tumitingin sa salamin, sabi ko, yung ngipin ko, sabog na naman. Parang ngipin ng buhaya, may nakaganon, nakaganyan. Tsaka minsan sabi ko, bakit kumikita rin ako? Ano kaya ma, pagkupit na kaya ako ng kalbo? Sabi niya, subukan mo, magtatampo yan. Hindi uso ng kalbo ngayon. Nakikita ko yun eh. Na-observe ko talaga yun. At ano po kayo rin. Pero yung pananalamin ito, sa salamin na literal, nakikita natin ang ating itsura. Kanina lang, medyo tinataas ko yung sinturon ko. Tinignan yung salamin. Okay na ba? Okay na? Ha? Mapit. Nakikita rin. Mamastan ko talaga. Ngayon, yung salamin tinutukoy dito na ginagawa natin, tumawid si James sa verse 25. Yung pakikinig natin ng mensahe, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ito yung totoong pananalamin natin sa ating kalagayan bilang mananampalataya. Tingnan ang sabi sa verse 25. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan. Pag sinabing sakdal, yung salamin natin, yung literal, may pandaraya yan. Pero ang salita ng Diyos, walang pandaraya. Nakita ba kayo sa salamin, literal minsan tabingi yung mukha nyo? Hindi naman yung mukha nyo tabingi, pero yung salamin. No? Minsan hindi nagsasabi ng totoo yung salamin na literal. Pero ang salita ng Diyos, sakdal na kautusan. Ang kautusan ng kalayaan, dito ka makakalaya. At nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin kung tagatupad, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Na dito pala, kung paano tayo nakikinig ng preaching, kung paano tayo nagbabasa ng Bible na inaantok tayo, kayo pa pag tumingin sa salamin, inaantok din kayo? Palay ko hindi, no? Pero pag tumingin tayo sa salamin ng ating buhay, ng ating kaluluwa, inaantok tayo. Dinadaya natin sa sarili natin. So dito, makikita natin na dito yung kinumpara sa salamin ng kautusan. At kapag ka sa kautusan ay nakita mo yung sarili at binago mo kung ano yung mali, ano yung kulang, ano yung sobra. Ang sabi sa uli sa verse 25, siya yung tatanggap ng pagkakala. Ngayon, ang isang tao na tumitingin sa salamin, bagamat nakita niya na lahat ng itsura niya, no? Pero wala siyang ginagawang pagbabago. Nako, mahaba-haba ng biguti ko. Kailan yan? Pakita ng tanong, puyat ka siya po, kaya may muta eh. Okay na yan. Kasantas naman ako eh. Diba? Pagka ganyan po ang tingin sa iyong sarili sa salamin, sino nandaya sa iyo? Yung salamin? Ikaw. Kasi hindi mo tinutupad kung anong sinasabi ng salamin tungkol sa iyo. Tingnan muli ang ating text sa verse 23. Ang sabi dyan, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ng kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Katulad niyon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nalaman natin yung ating pagkukulang, pero pagkatapos ng gawain, kumustahan ng gaggawanan, limot na kung ano yung dapat natin gawin. Hindi po yan tanda ng pagkamusunurin. Hindi po yan tanda na ikaw ay mayroong kaligtasan. Sapagat ang naligtas, taglay niyang pagsisisi ng kanyang kasalanan forever, taglay niyang panampalataya sa salita ng Diyos forever, kaya lumalago siya sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya nga, wala po tayong pagpapala. Wala tayong kalaguan. Ngayon gabi, kinakausap tayo ng Diyos. Pagkatapos natin dito, kamayan tayo, kumustahan, kape na. Tapos ang pag-uusapan natin tungkol sa kanina. O di kaya,
Tatakbo na kayo ngayon sa mall para habulin yung restaurant na magsasara. Limot na lahat ng inyong itsura. Kinabukasan, walang nangyaring pagbabago. Ibig sabihin, in the first place, wala ka pang tawag sa kaligtasan. Kaya hindi mo kayang tanggapin ang tawag ng pagka-masunurin. Wala kong conversion. Ang mangyari. Maraming nagsasabing Christian sila, pero buhay nila hindi nagbabago. Bakit? Ang gusto, lundagan, palakpakan. Alam nyo, hindi mo sabing ikay Kristiyano kung wala yung bunga ng pagiging sumurin. Alam nyo nung araw, nung pumasok ako sa trabaho sa isang trucking, pahinanti ako noon. Pahinanti ng truck. Nagkabuhat ng rampa ng bulldozer. Lalaki ng muscle doon. No? Tapos buhat mga kadena, kadena, mga bulldozer, pinakit sa mundo. Pagka nagbungtong kami sa gitna ng Tugigaraw, walang tubig, doon kami sa tapak ng kalabaw, doon kami iinom. Hawiin lang yung mga kiti-kiti para, yan, ang nasa Brother Feli yan. Tapos sa Baguio, wala kang matulugan doon, pos malamig. Ang ginawa ni Brother Feli, humiga sa ibabaw ng truck, na walang damit, magdamag, pero walang kilos. Kasi pag kumilos ka, mag-isip. Tapos pagka umaga, sabay dive doon sa tubig, pumuputok yung katawan sa ulo. Ganon din ang trabaho ko dati. Ngayon, yun ang nangyari sa opisina, wala silang kamalay-malay na kung gaano hirap yung ginagawa namin. Nasisiraan kami sa daan, walang kain, sa linggo kami nandun. Pero nung tinawag ako na yung auntie, na ako'y gawin niyang operation manager o dispatcher una. Alam niyo, hindi ko na ginagawa yung trabaho ng pahinarte. Pero kaya kong gawin. Pero muli, natawag ko rin naging operation manager ako hanggang sa naging general manager. Ang buhay ko noon, hindi na tulad ng pahinante, hindi na tulad ng driver, pero kaya ko mag-drive ng truck. Magpakit pa rin sa mundo. May kargang bulldozer. Pagka ayaw bumiyahin ng mga driver. Maraming driver pasaway, ayaw bumiyahin. Nabibitin ako sa kontrata. Ako mismo yung nagbibiyahe. At ang ginagawa ko, buhay ko, ay bilang isang manager. Bakit? Dahil tinawag ako na maging manager. Pero ang isang pahinante, hindi siya pwedeng mabuhay na manager hanggat hindi mo sa tinawag na isang manager. Right? Pero isang manager, pwedeng gawin at umalis sa pahinante. Kaya yung gawin yun. Ang gawin yung trabaho ng driver. Pwede ng general manager yun. Pero kailanman, ang isang driver hindi pwede maging general manager. Hindi ka magiging masunurin sa kalooban ng Diyos hanggang wakas, hanggang wala ka mo ng kaligtasan. Hanggat hindi ka totoong naligtas. Hanggat hindi ka totoong na-convert. At ipinamumuhay mo yung buhay Kristiyano na mali-mali at talaga namang sinasabi mong Kristiyano ka, dinadaya mo ang iyong sarili. Danger yun. Kasi akala mo Kristiyano ka, pero at the end, kapamakan ka. Kaya ito po yung dahilan kung bakit napakabigat po ng ating pangangaral pagdating sa kaligtasan, sa pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya. Pagsunod sa kalooban. Sana taglayin yun yung kaalaman ng kaligtasan. Kasi kung sasabihin nyo, ligtas kayo, pero hindi nyo may paliwanag yung kaligtasan, mabuhay po yan. Hindi nyo kaya pagtanggol. Pag may dumating sa inyo na manliligaw, na siya si Kristo, na siya nito, madali kayong madala. Kasi wala kayong ligasyon. Kaya, sa ating pagtatapos, mga kapatid, taglay mo na ba ang unang tawag? Ano yung unang tawag? Tawag na? Kaligtasan. At ang tawag ng kaligtasan, mayroon itong katungkulang hindi pwede maghiwalay. Kung walang isa, wala itong isa. Ano yun? Pagsisisi at pananampalataya. Imposible kang sumampalataya sa Diyos kung wala kang pagsisisi sa iyong kasalanan. At imposible kang makapagsisisi sa iyong kasalanan kung wala kang natanggap na salita ng katotohanan. Ngayon kung nagagawa mo yun,
na magsabing Kristiyano ka, pero nandito ka pa sa kasalanan mo, gumagawa ka pa rin ng kasalanan, dinadaya mo yung sarili. False profession po yun. Sapagkat ang totoong nakatanggap ng tawag ng kaligtasan, siya rin yung makakapamuhay ng tawag na pagkamasunurin. Obedience unto life. Perseverance of ibig sabihin, ito yung continual conversion ng isang totoong kaligtas. Pero sa ngayon, iba eh. Binabago niya ang sarili niya, lahat ng vision niya, lahat ng kailangan niya, yung kanyang panliligaw sa mga, para sabihin, converted na ako, ligtas na ako. Hindi. Hindi mo magagawa yan hanggat hindi ka mo na binago ng Diyos. Kasi kung ginagawa mo ang buhay Kristiyano na hindi ka converted in the first place o hindi ka naligtas, nagaya ka, nalinlang ka ng iyong sarili. Dahil isang nalinlang, malilimutan niyan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anuanin mo, mga kapatid, sana check natin ang ating sarili. Tayo ba'y nasa tao na kaligtasan? At kung ako'y nasa tao na kaligtasan, nasa akin ba ang tawag ng pagkamasunurin? Pagkamasunurin saan? Sa kalooban ng Diyos na sumampalataya kay Kristo, tuloy-tuloy, at ang pagsisisi sa kasalanan na nagagawa, araw-araw, tuloy-tuloy, hanggang sa pagdating ng Diyos. Tayo mo na lang. Opo, Panginoon, hanggat hindi po nakatanggap ng personal na panampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ng isang tao, wala po siyang totoong kaligtasan. At ang kaligtasan ito na kanya pong pagtanggap kay Kristo, ito'y nakikitaan po ng totoong pananampalataya at pagsisisi sa lahat ng kanyang pinangawakan na makakapahamak sa kanya. At makikita po ang bunga po ng kaligtasan, walang iba kundi ang tawag ng pagkamasunurin. Gawa nga po, tulungan niyo kami, mga Kristiyano na rin ito, na anuman po ang problema, anumang mga kinaharap na mabibigat, pagsubok sa damdamin, pagsubok sa relasyon, pagsubok sa buhay, pagsubok sa karamdaman, ay hindi po mawala, Panginoon, ang patuloy na pananampalataya, patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagat siya lamang ang maaaring makapagpapatuloy ng wakas, sapagat siya may taglay na totoong kaligtasan. Magligtas kayo ngayong gabi, Panginoon. Gamitin ninyo ang mga salita na pag-aaral namin, na ito'y tumimo sa kanyang puso, nakita niya kanyang sarili sa salamin ng sakdal na kautusan. Nawa, Panginoon, pagsisihan niya na ang kanyang mga pinagmamalaki na paraan ng kanyang kabutihan. Kundi sumampalataya kay Kristo na siya ang tanging kapapagligtas ng kanyang buhay. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.